kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. Imagine niyo yun, ha? How foolishness is this? Ang tindi ng kasinungalingan nitong tarantadon to. Sabihin mo ba naman na si Pangulong Duterte ang mamimili ng Senate President, si Pangulong Duterte mamimili ng Speaker of the House, si Presidente mamimili ng ES? Anong katarantaduhan yan? Marami talagang, it was a part of me kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang, it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kwento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna... Tuwan-tuwa naman yung mga DDH, oh. Yan yung mga media na DDH, eh. Mga Duterte haters siya mga yan, eh. Lalo na yung kalbo na yan. At bungal na yan. At makakaliwa na yan. Makakaliwa ito, ha? Huwag na nating, itago pa natin ito. Kaya nga hindi ko nga maintindihan. Imaginein mo, ha? Tuwan-tuwa tong kupal na to sa isang Sandro Marcos na dati, grabe nilang pagtawanan, grabe nilang batikusin. Tapos ngayon, tuwan-tuwa kayo sa sinasabi niya. Ano ba talaga, kuya? Ako wala akong problema na mag-interview ka ng hindi mo kapareho ng paniniwala. Pero yung matutuwa ka sa sinasabi, bakit? Dahil may banat sa mga Duterte, kaya kakampihan mo na? Ako hindi eh. Alam mo yun, kahit may banat siguro si Leni Robredo, hindi ko siya kakampihan. Kung may banat man siya kay Marcos, which is hindi rin bumabanat na, gano'n na sila, close na sila. Di ba? Kahit may banat pa yan, halimbawa kay Marcos, hindi ko pa rin kakampihan yan na maging presidente. Lutang yan eh. Ayoko magkaroon ng lutang na presidente. Meron nga tayong lutang ngayon, gusto nyo pa na naman ng lutang. Gusto nyo yung ganun. Di ba? Huwag nyo kakalimutan ng mga kalutangan at fake news ng Leni Robredo na yan. Nung panahon ni Duterte, puro fake news yung animal na yan. Tapos sasabihin ninyo, di ba okay na yan kasi bati na sila ni Marcos. Anong kablastikan yan mga animal kayo? Yung totoo lang. Tapos eto, dati kaaway ninyo, kaliwat kanan, diktador, pasista, lahat sinasabi ninyo, tas gayon tuwan-tuwa kayo dahil tinitira mga Duterte. Anong kaplastikan yan? Alam ninyo na sangkot itong tao na ito sa matinding iskandalo dyan sa Ilocos. Alam nyo yan. Imposibleng hindi nyo alam yan. Media kayo dapat alam nyo yan. Yun yung vlogger, alam niya na napakaraming ghost flood control sa Ilocos, kayo pa kaya. Pero bakit ninyo sinasakyan? Para ba kayo talaga sa anti-corruption o galit lang talaga kayo sa mga Duterte? Get mad at andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa presidential guest house, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And, bumabanat pa nga yung presidente, no? exactly. And, Ayan. Loophole number 1. Bumabanat pa ang presidente nun. Kanino? Sa mga Marcos. Ano sagot ni Charis? Exactly. Imagine niyo to, ha. Si Pangulong Duterte bumabanat sa Marcos nun. Hindi ko makakalimutan yon. Ilang beses ko na ito ikinuwento sa inyo, ikikwento ko uli. Nung in-interview ko siya after the filing of candidacy ni Bongo, 2022 to. Naalala ko noon,
Nagpa-interview siya sa akin. Gabihan na, mga alauna, 2:00 na ata yun. So, tinawagan ako, in-interview ko. Ang pag-uusapan dapat namin doon ay yung i-deny niya na si TP kinokontrol ni, yung statement ni TP na kinokontrol ni Bongo si Duterte. Kasi kumalat yun parang naka-smile lang daw si Pangulong Duterte, kinokontrol daw ni Bongo. So gustong pabulaanan nila yun. So i-intervene ko si Pangulong Duterte. Yun ang topic dapat. Pero ang naging topic, si Marcos. At first time po ito na binitawan ni Pangulong Duterte. At sa atin pong vlog nangyari po yun. And I was shocked. Tape po yun Pagbaba ng Zoom yun o Stream Deck, nakalimutan ko na. Pagbaba nung aming interview ko sa kanya, pag-stop ng recording, tinanong ko pa uli sa kanya, Mr. President, are you sure gusto niyo pong ilabas ito? Kasi magugulat talaga ang taong bayan dito. Oo, ilabas mo yan pag di mo nilabas yan. Itutukan kita. Hindi. Walang gano'n. Sabi niya, oo, ilabas mo yan. As inulit ko pa kay Senator Bongo. Sabi ko, Senator Bongo, sure po ba? Ilalabas ko talaga to. Mawiwindang ang taong bayan dito. Sabi niya, oo, ilabas mo. As in, ganun kaya nga sabi ko sa inyo, gulat na gulat po ako noon. Gulat na gulat ako dahil hindi ko talaga akalain na mangyayari yun. At that time, it was a very, very big issue. Imagine ninyo, after nun, sinunod-sunod ni Pangulong Duterte si Marcos. Interview, speech, bago umalis papuntang ibang bansa, paulit-ulit niya, weak. At pag yan, isinama nyo sa partido ko, hindi ko papayag. Ilang beses na sinabi yun. Araw-araw na yun, mula doon sa interview ko. Araw-araw binabanatan niya si Marcos. Tapos eto, biglang sasabihin niya, pinatawag sila sa Malacanang at humihingi ng posisyon, sila daw ang maglalagay o may hinihinging kapalit para suportahan sila. Ano yun? Babaligtad si Pangulong Duterte in public? Pupurihin niya si Marcos ngayon? Pagkatapos sabihan kung ano-ano, adik, bangag, kung ano-ano sinabi niya noon, time na yun. Tapos biglang, hindi pala. Pagkatapos sasabihan weak, biglang sasabihin niya, hindi pala. Imaginin mo, kaya etong sinasabi nitong batang to, halatang sinungaling talaga ito, mana sa And tatay. so we were supposed to meet the president at the time, but instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningin. Marami silang hiningin. Imagine niyo yun, how foolishness is this? Ang tindi ng kasinungalingan nitong tarantadon to. Sabihin mo ba naman na si Pangulong Duterte ang mamimili ng Senate President, si Pangulong Duterte mamimili ng Speaker of the House, si Presidente mamimili ng ES? Anong katarantaduhan yan? At wala sa, alam mo, sa mga lahat ng nakakakilala kay Pangulong Duterte, wala sa personalidad niya yan. Sa totoo lang although dito, obvious naman kung sino yung tinutukoy niya dito na lumapit na opisyal. Sabihin na nating, assuming lang I'm not saying talagang totoo na nilapitan sila Assuming lang na nilapitan sila talaga nung quote-unquote official na yon. Sa tingin nyo, anong tawag dun? Sabi-sabi, hearsay, ginamit lang ang pangalan ni Pangulong Duterte. Tanga kayo? Maniniwala kayo? I mean, sana kung ganito Sana kung humingi ng, pwede ba sa amin na lang itong
secretary ng DepEd, yan, halimbawa, ganyan. Ang mga ganon, di ba? Yung mga simpleng ganon lang. Pwede ba sa amin na lang ang chairman ng MMDA? Medyo di paniwala pa, pero yung hingin mo ES, yun ang pinakamataas na secretary. Hingin mo Senate President or Speaker of the House. Alam mo, sa totoo lang, kung totoo man yan na sinasabi nyo, tinatarantado kayo. Ibig sabihin, alam naman niyang hindi niya ibibigay yan, kaya lumayas na kayo dyan. Yun eh. Hindi, di ba, isipin nyo kung totoo yun, imagine natin totoo yun. Imagine natin totoo yun. Alam mo, ginagago na kayo. Para bagang sinabing, tumalong ka dyan, sa bangin, suportahan kita. Baka ganun. O pag naging presidente ka, mag-resign ka para si VP Sara Duterte maging presidente. Suportahan kita. Baka ganun. Abay, tinatarantado kayo kasi humihingi ng imposible. Imposible ninyong ibigay kasi nga sakim kayo at hindi nyo naman gagawin yun. Di ba? Humihingi ng imposible. Ano ibig sabihin nun? Imposible rin na suportahan kayo. Can you see the logic? That's the logic eh. Kaya humihingi niyo ng ganun. Kung totoo pero imagine, hindi ako naniniwala eh. Wala yan sa bokabularyo ng Pangulong Duterte. Imagine them saying that. And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Sabi. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. Uy, sayang naman! Shit! Sayang! I mean, sayang naman at hindi nyo ibinigay. Hindi, sayang talaga yun. I mean, sayang. Sayang. At sayang yung posisyon nyo, hindi nyo nagawa. Yun ang ibig sabihin. So that's there was Kaya you were there was a expecting- lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away, I suppose. Yes. So PRTV at DCMM, you just got your new super cut of the day. Well, tuwan-tuwa naman si... tuwan-tuwa! Anong news yun? Kasinungalingan! Mas importante ba sa inyo yan? Anong klaseng media kayo? Hindi, sa totoo lang, anong klaseng media kayo nagpapaniwala kayo dyan? That 1,000 new super cuts come out of that. Ano, I'm sorry, Mr. President. very Nakus mo existential. pa ganun-ganun pa. Please don't get mad at me. Diba, medyo very existential yung battle ngayon. Diba? Very existential. Kaya, Tuwan-tuwa pa itong pinklawan na to. Kadiri talaga, no? Ako yan isang bagay na ikinatutuwa ko. Bakit? Na-reveal na talaga ang totoong kulay ng mga pinklawan at dilawan. This pink and this yellow shit, sa totoo lang, nalantad na talaga sila. They are not really for the country. They are not for anti-corruption. They are not for human rights. No. They are only for their power. Mga self-centered na mga tao ito. Mga, alam mo yun, pang sarili lang talaga iniisip nila. To the point that kaya nilang lunukin ang mga Marcos. Imagine niyo yun, no? Kaya mong lunukin ang mga Marcos for the sake of what? For the sake of what? Kasi we hate Duterte. Yun eh. Yan yung mga mukhang ganyan. Mukhang di pinagkakatiwalaan talaga eh. Tapos ito pa, dinagdagan pa nito. Sa isang media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po nung 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung sino po yung mga nasa likod at ano pa po ibang mga hiningi?
Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay, he has raised his kids well. We? We? Totoo. Ano daw yun? Ni-raise daw niya yung anak niya ng maayos. Talaga lang, ha? Tuloy. And his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na Naalala niyo yun? Hindi ko lang kasi mahanap yung video na yun eh. Yung diring-diri si Sandro Marcos dahil nagbeso yung tatay niya si BBM. Ganong kabastos yung Sandro Marcos na yun. Naalala niyo yun? May video yun eh, na hindi ko lang kasi ano eh. Wait hindi ko maano eh. Sayang, hindi ko nahanap. Pero doon pa lang, paano yung pinalaki na maayos? Bastos sa magulang. Di ba? Tapos, hindi daw magsisinungaling. Coming from a sinungaling person na si Marcos, alam nyo naman, kaliwat kanan na sinasabit, binibitawan yan. Kaliwat kanan ang pagsisinungaling yan. Hindi daw makikipag-coordinate sa ICC, nakipag-coordinate, pinakidnap itong si Pangulong Duterte. Hindi daw, alam mo yun, wala daw baril doon sa pumasok sa KOJC. Meron naman. I mean, sobrang kasinungalingan itong tao na ito. Kung totoo lang yung Pinocchio, maniwala kayo sa akin yung kasinungalingan niya mula Malacanang hanggang Amerika na siguro, yung ilong niyan. So, sobrang sinungaling yan. Lahat ng sinasabi niyan, hindi natutupad. Walang sinabi yan na natupad. Sa katunayan, mga sinasabi niya walang kwenta. Hindi na nga natupad, wala pang kwenta. Tapos siya ang magsasabing, Sandro will not lie. I mean, that is the most stupid na masasabi ng, back up sa'yo. Ito si Auntie Claire, alam mo talagang feeling talaga nito hangang-hanga ang mga tao kay Marcos, no? Hindi sumasaksak sa kokote niya. Kasi by saying that, para niya sinasabi na, pag sinabi ng presidente na hindi nagsisinungaling yan, maniwala kayo. Gaga. Gaga ka ba? Bakit? Walang naniniwala sa presidente mo. Negative nga yan eh. Negative yung trust rating niya, wala na naniniwala dyan. Dalawa na lang ang naniniwala dyan. Bayaran or mga nakikinabang sa korupsyon. Yun na lang ang naniniwala dyan kay Marcos. Sa totoo lang. Kaya gumising-gising kayo sa sa inyong mundo. Feeling kasi nito mga to, yung mundo nila, para bagang, paniwalang-paniwala kami dyan. Gunggong,